Tandang to, bumuboses na naman. Hindi na lang manahimik sa kagubatan, maghanap ng palaka at lamun-lamunin niyang palaka habang buhay. Buha ka ng inang to. Ang sarap lambutakin ang pagmumukha ng putang inang Franz Castro na to. Buha ka ng inang to. Hindi na lang manahimik sa kabundukan. Magkalkal ka ng lupa. No, buang ka. Ano, sino mas dito? Kayo? Kayo mga NPA, mga putang ina kayo? Putay lutong. Aba, eto na. May naghamon na kay Vice Ganda. Oo, mukhang mauuwi ito sa Octagon ah. Mukhang maganda-gandang suntukan to. Nako, baktay si Vice Ganda dito. Oo, Basti Duterte, napikon na, napuno. Oo, yari ka dito, Vice Ganda. Naku po, alam nyo, sa totoo lang, ito yung mga tipo ni Vice Ganda, yung mga ganitong kagwapo at katipuno ni Mayor Basti Duterte. Nako, kabahan ka na, Vice Ganda. Boying Remulla, talagang hindi natanggap ang pagka-disqualified niya sa pagiging ombudsman. At talagang ipinupush niya pa ngayon, ba? Kapal na mukha mo. At eto no, yung Atty. Topacio binakbakan yung mga yung dating judge or dating judge sa Supreme Court. Oo, ginawang bata. At syempre panoorin din ho natin itong mga mga ilang video po no na ito nga yung mapatungkol pa rin kay Vice Ganda at dito sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Oo, hanggang ngayon hindi pa rin po natatapos etong mga talakayan mapatungkol ho dito sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at ginagawan pa rin ng paraan ng mga makakaliwa para mabuhay or para salungatin ng desisyon ng Senado. Grabe, walang kasawa-sawa tong mga to no? Ang tanong dito, ba't kaya biglang dumami na naman to nawala na to, no? Ba't kaya biglang dumami itong mga hinayupak ng mga makakaliwa na to, no? Nang wala na to dati, nung administrasyon Marcos, biglang nagsilabasan. Biglang dumami na naman no? Talagang alam nyo kasi, una-una, yung party list ng iba dyan, ng mga congressman, hawak ho yan. Hawak ho yan ng mga makakaliwa. Sa tutusin nga lang po may video dati noon si Joe Masison kung ano-ano yung mga party list ng mga makakaliwa dyan. So hindi talagang talagang pinagbigyan kasi talaga ng buwelo nitong administrasyong Marcos na makabuwelo ito. At dumami ulit at magkaroon ng pondo nitong mga makakaliwa na to. At ayun, sa totoo lang, pinapakinabangan din ng administrasyon. Pinapakinabangan nila dahil ginagawa nilang puppet itong mga to laban sa mga Duterte. At dito nga tayo sa isa sa mga usapang impeachment court na naman, si ruling. Ito yung dati atang si ruling sa impeachment hindi katumbas ng pag-absuelto kay Vice President Sara Duterte ayon kay PBBM. Naku po, pati yung presidente walang respeto sa desisyon ng Supreme Court. Kung sa bagay, pinadala nyo nga si Pangulong Duterte sa The Hague, binigay nyo nga sa ICC kahit na may justice system naman dito sa bansang Pilipinas. So ito, panoorin natin. Proseso ng impeachment ang tiningnan at hindi merito nito. Ito ang paniniwala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinggil sa desisyon ng Korte Suprema matapos ideklarang unconstitutional ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa Pangulo, ang desisyon ng Supreme Court ay walang kinalaman sa kung tama o mali ang nilalaman ng impeachment complaint. Again, there has been no trial. Ano daw? Wala daw. Ulitin ko nga. Tangina, anong klaseng yun? Laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa Pangulo, ang desisyon ng Supreme Court ay walang kinalaman sa kung tama o mali ang nilalaman ng impeachment complaint. Hindi, so okay, gets ko na. Kala ko kung ano yung sinasabi na naman ni BBM di totoo naman, no? Pero ang nangyari kasi diyan tawag dito,
yung isinagawang impeachment, no. Totoo naman yung sinabi, ito hindi ako maano ha. Totoo naman yung sinabi ni Marcos Jr. Medyo pangit lang yung pagkakasabi niya. Hindi niya masyadong ginandahan ng pagkakasalita. Kasi yung nangyaring decision kasi ng Supreme Court is mauna-una sa one barrel rule at yung naging proseso ng impeachment sa Congress. So may punto naman dito si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ko kinakampihan yung hinayupak na yan. Kaya nga mayroong nandyan sa taas, di ba? Pag tama, palakpakan. Pag mali, pag mali, banatan. So tama naman yung sinabi niya rito, no? Again, there has been no trial. So the merits of the case have not been examined, tried, adjudicated, argued, discussed. Tigas yung panga niya, no? Accountability just doesn't come into it. People have to understand. It is Pangulo, hindi mo pwedeng lambutan yan. Ang tigas a procedural question. Sinabi, mali yung date, hindi tama ang pagkagawa ng House. Walang kinalaman doon sa laman ng impeachment complaint. Kung hindi, kung paano yung pagka-handle ng impeachment complaint. Dapat sisihin mo yung pinsan mo. Oo, masyado silang naging atat sa impeachment. Hindi nila napaghandaan. Ito, hindi nangangahulugang wala ng pananagutan si Vice President Duterte mula sa mga aligasyon ng korupsyon na ipinupukol sa kanya. Hindi yung about doon naman, mali ka doon. Mali ka doon na about sa korupsyon. Wala namang korupsyon talaga sa totoo lang. Walang ginawang korupsyon si Vice President Sara Duterte. Kung korupsyon lang ang usapan, mas deserve ka, Marcos Jr. na ma-impeach. Mas malaki yung confidential fund mo. Ayon kay President Marcos, magkakaroon pa rin ng pagsusuri kung accountable ang Vice Presidente patungkol sa mga di umano'y irregularidad sa pananalapi. Totoo lalo naman. na at nalalapit na muli ang budget deliberation. Well, we have already COA, we have already all of this. I'm sure the House and the Senate will start to conduct further investigations on this because it's really within their purview. So we have all of the mechanisms that are available to us in terms of checks and balances. All we have to do is to try and get some answers. Samantala, Tsaka sinabi na rin naman nito ng ni Attorney Michael Pua na tigapagsalita ng attorney ni Vice President Sara Duterte kasi na-interview yun, di ba? So tinanong sa kanya, etong decision ba ng Supreme Court ay eto ba ay nagpapawalang bisa na rin sa mga kasong hinain kay Vice President Sara Duterte? Pero kaagad naman ho na sinagot yan ng attorney ni Vice President na hindi. Haharapin pa rin po namin yun at gagawan pa rin yun. May parang bukod pa na usapin yung sa kaso na yun, yung mga kaso na ipinataw kay Vice President Sara Duterte. So hindi po yan itinatanggi ng Office of the Vice President. Hindi po yan tinatanggi. Baka mamaya may mga mapanood kayong video dyan na todo tanggi si Vice President Sara Duterte ay isa pong fake news yun. muli namang iginiit ng Pangulo na wala siyang papel sa impeachment lalo na at isa rin siyang impeachable officer. Anya, nasa Kongreso, Korte Suprema at Senado ang desisyon patungkol dito. Bagamat marami anyang nagtatanong kung ano ang kanyang opinyon sa impeachment, hindi niya didiktahan kung ano ang dapat gawin sa usaping ito. Sasabihin, Sana nga. Problema niyo yan. Hindi ako nanghihiram ng problema. That's Ano ba naman yan na? the problem. That situation does not really involve me. It would be highly improper for me to tell my friends who are in the Senate and who are in the House na ito yung dapat ninyong gawin. Highly improper yun. Pati na ako ma-impeach kung gagawin ko yun. Hindi ko gagawin yun. Siniguro naman So ano to Marcos Jr., inaamin mo na kayang-kayang kang i-impeach talaga ni Romualdez? Tsaka hindi porket nangialam ka lang sa impeachment kay Vice President Sara Duterte, i-impeach ka na? Sapat na bang katwiran yun? Hindi ho yun.
Hindi po yun valid reason na para i-impeach ka. Pero i-impeach ka dahil unang-una, yun nga, confidential fund mo na merong 4 billion. Ay yung mga corruption pa, yung iba pa, di ba? So marami, hindi doon na sinasabi mo na kapag nangailam ako sa impeachment kay Vice President, pag pinahinto ko yan, i-impeach din nila ako. Katarantaduhan yun. Ng Pangulo na sa kabila ng mga ganitong usapin sa politika ay tuloy ang kanyang trabaho bilang punong ehekutibo ng bansa. Wow! Oo, sana all nga talaga. Ano ka dito kay Marcos, mapapa-China all, mapapa-China. Oo, China all ka na lang talaga. So ito, Supreme Court Justice pwedeng ma-impeach. Naku po, pati yung Supreme Court Justice, i-impeach na. So panoorin natin to. Maaaring magsampa ng impeachment complaint ang mamamayan laban sa mga miyembro ng Supreme Court. Ito ang Pinag-initan inihayag ng dating kongresista na si Lorenzo Erin Tañada III na ngayon ay acting president ng Liberal Party. Tutangin na, ba't ba kayo naikin? Bakit ba kasi binibigyan ng ano to? Binibigyan, una-una, dating congressman pala to. Ba't ba kasi binibigyan ng spotlight ng mainstream media to, no? Eto daw, parang inuutusan, eto, dapat kinakasuhan to ng justice ng Supreme Court. Kasi parang inuutusan mo ang taong bayan na mag-file ng impeachment laban sa mga judges dyan sa Supreme Court. Mali ho yan. Dapat kinakasuhan tong mga ganito. Maaaring Tapos kasama mo pa dito yung rapper na asan yun? Yung nandito, yung apo ni Aquino. Walang niya to, nag-speech dun sa kalsada. Akala mo nagra-rap dapat sa flip-top ka sumali, oy. Ito ang inihayag ng dating kongresista na si Lorenzo Erin Tañada III na ngayon ay acting president ng Liberal Party. Nako. Sa gitna ng pagkadismaya ng publiko sa naging desisyon ng SC na labag sa Constitution ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ngunit ayon sa dating mambabatas, wala silang balak isulong ang hakbang na ito. I am not advocating it. So if there's someone who feels that this constitutes a betrayal of public trust, then it is up to those people to file the necessary impeachment case. Hindi naman siya naniniwala na magdudulot ng constitutional crisis sakaling may maghain ng impeachment complaint laban sa mga maestrado ng SC. Binigyang diin ni former Representative Tañada na nagawa na ito noon. The answer to that question would be to file an impeachment complaint against the Supreme Court and then cite the grounds. If they feel that there's a violation on Article 11 that can be considered culpable violation of the Constitution, then if not, we can go down to the pinaka lower ranked betrayal of public trust for not upholding Article 11. Samantala nagpahayag naman ang Tindig Pilipinas na hihintayin muna nila ang desisyon ng Korte Suprema sa motion for reconsideration bago sila magbigay ng panibagong komentaryo sa impeachment ni VP Duterte. Ayon kay Kiko Aquino D, co-convener ng grupo, umaasa pa rin silang babaliktarin ng Korte Suprema ang kanilang desisyon noong July 20. Nagpapakilala na rin tong isang Aquino na to, ha? Oo, akala nyo makakabalik pa kayo sa gobyerno. Ulul. Parehas kayo ng mga Marcos na eto, kung ang Marcos ngayon nakabalik, eto na yung pinakalas nila. At kung kayo mga Aquino, tinapos kayo ng mga Duterte kaya hindi kayo makabalik-balik sa gobyerno, siguro sa Senado, nandiyan naman si Bam Aquino, yung tito mo. Pero sa pagiging presidente, malabo na. Upang mabuhay ang impeachment at magawa ng Senado ang kanilang trabaho na mapanagot ang mga mataas na opisyal ng gobyerno. Jed Neresina. Sige lang, gawin nyo lang ng gawin yan. So Justice, former Justice Carpio, impeachment trial dapat simulan. Ito na naman. Dapat simulan alinsunod sa konstitusyon kapag oras. Kapag wait lang, basahin natin nasa baba.
Kapag ano to? Kapag binaliktad ng Supreme Court ang desisyon rito. Alam nyo, ewan ko bakit pinapabaliktad nyo ang desisyon ng Supreme Court. Ang pagkakaalam dyan, yan na yung final. Yan na yung final. Kapag binaliktad kasi ng Supreme Court yung desisyon, sila malilintikan yan. Wala nang maniniwala sa kanila kapag ginawa nila yun. Ito talaga itong mga ulupong na to. Sakaling baligtarin ng Korte Suprema ang desisyon nito kaugnay sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, sabi ni retired Associate Justice Antonio Carpio, dapat simulan agad ng Senate Impeachment Court ang trial. Sa tingin ng isang senador, hindi na magiging pahirapan kung muli itong bubuhayin mula sa archive. Nakatutok si Mav Gonzalez. Habang hinihintay ang desisyon ng Korte Suprema sa motion for reconsideration ng House Prosecution Panel, question ngayon kung posible pa nga bang buhayin ulit ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte matapos i-archive ng mayorya ng Senado. Base sa datos ng GMA Integrated News Research, meron ng bill na in-archive noong 15th Congress at binuhay muli dahil sa boto ng 6 na senador. Ang Senate Bill No. 2756 tungkol sa armed synchronized elections na kalaunay naging batas noong taong 2011. Sakaling baguhin ng Korte Suprema ang desisyon nito sa impeachment ni VP Sara, sabi ni Senador Ping Lacson, magmomosyon siya na buhayin muli ang na-archive ng articles of impeachment. Pero depende pa rin daw sa boto ng mayorya kung ano ang masusunod. Sa tingin pa ni Lacson, pinakamainam sana kung hindi na lang inaksyonan ng Senado ang ruling ng Korte Suprema habang may nakabimbing motion for reconsideration ng Kamara. Kung archive, at any time, kung halimbawa mabago yung liderato ng Senado at nagbago yung hihip ng hangin o kaya nagbago isip ng mayorya at naisipang i-pull out, anytime yung pwedeng i-pull out. Unless yung magiging ruling tong Korte Suprema will go one step further na sabihin nila na parang mandatory na kailangan mag-reconvene yung Senado at mag-trial. Alam nyo naman, hindi alam nyo ito kaya ganito yung kaya ganito yung ginagawa nitong dalawa ni Soto at Ping Lacson. Alam naman natin na etong dalawang to may mga ambisyon din to na maging presidente. So ano yan ilan niya sila? Tulfo, Romualdez, Risa, yung mga makakaliwa at panglima ito, no? Panglima itong tandem ni Lacson at Soto. Talagang nag-aambisyon yan. Kaya etong ginagawa nila ngayon is para din sa kanila yan. Na kasi una-una ito ganito mangyayari niyan Pag na-impeach si Vice President Sara Duterte, may pagkakataon na manalo yung mga mahihinang kandidato. So sino ba yung mga mahihina na yan? Diba? Sinabi ko nga sa vlog ko na etong Tulfo ang medyo may laban-laban ng konti sa mga Duterte. So kapag nawala na ang Vice President Sara Duterte, hindi na siya makakatakbo kasi na-impeach nga. May posibilidad na 50%, ewan ko lang 50% na maaaring manalo. Etong si Tito Vic and Joey tuloy. Si Tito Soto at Ping Lacson. Ganun din sila Risa Ontiveros at Trillanes. At lalo na si Martin Romualdez. At di ko alam kung sino ka-tandem niyan. Baka si Saldico, ganun. O kaya etong Tulfo Brothers. Kung sino dito, no? Yang apat na grupo na yan, yung 5 grupo, yung 4 na grupo na yan, Romualdez, Tulfo, Risa, tsaka etong dalawa, etong Lacson and Soto, may pagkakataon na sila na manalo. Kaya ngayon, maliwanag na sa atin kung bakit nila talagang pinupush etong impeachment na to kasi may mga balak din. May mga ambisyon din kasi talaga, no? May mga ambisyon sila na tumakbo sa darating na 2028 election. Pwede naman 'yun. Ewan ko lang kasi wait lang Senado, pwede pala. Oo, pwede pala na silang Pwede na sila palang tumakbo sa darating na 2028. Si Senate Minority Leader Tito Soto, hindi raw kumbinsido na magiging pahirapan kung kailangang kunin mula sa archive ang articles of impeachment laban sa bise. Alam nyo, napakadali lang nito
komedyante versus at mga attorney, parang ang hirap kasing paliwanaan din talaga ni Tito Sen eh. Nung binara nga siya ni Marcoleta, hindi na siya nakasagot dun. Resulta sa botohan noong nakaraang linggo, 19-4 pabor sa pag-archive ng impeachment complaint. Kaya kung baligtarin ng Korte Suprema ang desisyon nito, logical lang daw na talakayin na nila ang articles of impeachment. Sabi naman ni Senador Rodante Marcoleta, hindi na kailangang magbotohan pa sakaling baguhin ng Korte Suprema ang desisyon nito. Kung sakali, otomatikong magta-trial na raw sila. Kung magkaroon ng milagro na hindi inaasahan, merong 8 maestrado ng ating Korte Suprema na binaligtad ang sarili, so edi pwedeng mabuhay yun. Ibig sabihin, itutuloy ang impeachment. Magiging automatic yun. Sa tingin ni retired Associate Justice Neto na. Antonio Carpio, kung Neto na. baligtarin ng Korte Suprema ang desisyon nito at sabihin constitutional ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, iiral na ang konstitusyon at dapat simulan ng Senate Impeachment Court ang paglilitis. Wala nang botohan yan. Because balik tayo doon sa is this constitutional? Sinabi ng Supreme Court ngayon kung mag-reconsider sila. Yes, constitutional. So balik doon sa provision. The same shall constitute the articles of impeachment and trial by the Senate shall forthwith proceed. Hindi na rin aniya kailangan Kaya pala pinagsisigawan niya ni Abante yung portweed na yun. Kaya pala ganon. Palagi nilang binabanggit yun. Okay. may senador na magmosyon pa para buhayin ito. Wala na. Of course, they will debate. Let's say the majority will say no, we will not revive it. Akyat ang prosecution sa Supreme Court. Sasabihin nila, dapat ba i-approve pa ito ng majority ng Senate bago ma-revive o sundin na lang natin yung specific command of the Constitution? Ewan ko sa inyo. Oo, ang dami naman kasing pwedeng anuhan dyan. Ang dami naman kasi pwedeng, alam niyo yun, ang daming problema ng bansang Pilipinas pero walang niya. Kung ano-ano yung pinag-aatupag ng mga to. Oo. Wala na nga kayong halos na iambag sa Pilipinas, ganyan pa yung gusto nyong gawin. Kung tayo na, yung mga kandidato na imbis na yung katod nyo, yung mga congressman. Yung mga congressman na imbis na tawag dito, nagtatrabaho para dun sa mga distrito nila, walang niya, puro impeachment ng inatupag. Sa madaling salita, walang silbi. Paano magkakasilbi? Puro impeachment ng inatupag. Imbis na gumawa ng batas pa or makagawa ng proyekto dun sa lugar nila, nandyan sa House of Representatives. Nakikipag-meeting kay Tambalos-los. Nag-aabang ng ayuda. Samantalang, syempre, 'di ba? Anong gusto nyo? Kailangan pwede magsalita? Syempre, meron din kami. Eto na nga, Attorney Topacio. Bilakbakan. Eto na, Attorney Topacio. Tapos na ang trabaho ni former Justice Ascuna. Yan na, buta na. Eto, yari kayo dito. Pasok. Binanatan ni PDP Laban spokesperson Attorney Ferdinand Topacio si former Justice Adolf Ascuna sa pahayag nito na pag-archive ng Senado sa Articles of Impeachment laban kay VP Sara Duterte. Narito ang Agenda Weekend Report ni Ivy Reyes. The Constitution is not a static thing. It is a living being. It adapts to changes in situations. Ito ang sagot ni PDP Laban spokesperson Ferdinand Topacio sa komento ni former Justice Adolf Ascuna kaugnay na pag-archive ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Dagdag pa ni Topacio, The Supreme Court has already spoken. Tapos ng trabaho ni Justice Ascuna. Ginawa na niya yun. Tama. Tapos na. Hayaan niya na ang Supreme Court ang mag-interpret. It is not for the framer to interpret what the law is now in contrast to what the law was then. mababatid na sa isang buti na lang talaga, Ascuna, wala ka dun. Kasi kung nandun ka, malamang sa malamang, isa ka sa mga naging hadlang. media post. Sinabi ni Ascuna na walang nilabag ang impeachment complaints laban sa bise dahil ang sinabi ng konstitusyon, not more than once a year, hindi not more than one a year.
Crucial daw ang pagkakaiba ng dalawang salita dahil Utang ina, pati ba naman yun na lang. Ay, naku po. Supreme Court, pakibago yung sinabi nyo daw. Sabi ni Arsuna. Mali daw yung nilagay nyo. Puta na, napakaliit lang no, nakita mo pa. mahulugan na ang inihahay na 4 na complaints noong February 5, 2025 valid. Ang probisyong ito sa ilalim ng Section 3, Article 11, ang argumento ng kampo ng bise kung bakit hindi dapat umusad ang impeachment trial. Bilang spokesperson ng PDP sa impeachment, pinanindigan ni Topacio na sumasabay ang konstitusyon sa panahon. Pinasalamatan din ni Topacio si Senate President Cheese Escudero sa desisyon nito na sinalba umano ang Senado sa posibleng constitutional crisis. On behalf and in the name of the Partido Demokratiko Pilipino, that we would like to commend the politic and judicious treatment by the Senate President of such a divisive issue. Samantala, binuweltahan ni Topacio ang ilang opisyal gaya ni na Senator Kiko Pangilinan at mamamayang Liberal Representative Laila de Lima na kapwa nagsabing dapat hinintay ng Senado ang final decision ng Korte Suprema. Sa Pasko na ito ang panawagan ng mga Duterte alay sa administrasyon, stand down. Para sa agenda... Lupit ni attorney. Alam nyo, pag si attorney Topacio talaga ang bumakbak, talagang talagang mananahimik ka no? Di ko lang alam kung nasabi ko to kanina yung kay Crispin. Kaya ito, panoorin natin yung pagiging ni Remulla. Oo, disqualified na, gusto pang lumaban. Eto. Hindi sumusuko si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa kanyang aplikasyon para sa posisyon sa Ombudsman. Ito ang kanyang binigyang diin kasunod ng mga lumabas na balita kahapon na dinisqualify umano siya ng Judicial and Bar Buti Council. Buti na, sunod-sunod yung karma, no? Trillanes, may arrest warrant. Laila de Lima, may posibilidad na bumalik sa kulungan. Sino pa ba ang mga kinarma? Si Percy Paloma, yung iba pang mga DDS vlogger, kinasuhan ng Supreme Court. DDS vlogger. Kontra DDS, kinasuhan ng Supreme Court. Tapos ito, si Remulla, puta, disqualified. Tapos gusto pang lumaban. Kapal ng muka. Una na rin pinabulaanan ni Supreme Court spokesperson, Attorney Camille Ting, ang ulat. Ayon kay Attorney Ting, hindi pa nagsisimula ang proseso ng JBC at wala pang nailalathalang official list ng mga aplikante para sa nasabing posisyon. July 27, 2025 nang magtapos ang termino ni Ombudsman Samuel Martires. Talagang lalaban ka pa. Ito na po, no? Sunod-sunurin na natin to. Yung komento ni Mayor Basti Duterte. Sige pa, pakinggan po natin. Tapos na at hindi na raw dapat pag-usapan pa ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Tama. Yan ang iginiit ni Davao City Vice Mayor Baste Duterte matapos i-archive ng Senado ang kaso. Narito ang express report ni News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Nirerespeto raw ni Davao City Vice Mayor Baste Duterte ang mga kritiko ng kapatid niyang si Vice President Sara Duterte. Pero iginiit niyang pamumulitika lang ang ugat ng pagpapa-impeach sa Vice Presidente. I'm going to say what I said before and from the beginning, it's a political scheme. It's a smear campaign against the Vice President. Pero para sa mga Duterte ay paninira lang ang impeachment case. Para sa mga nagsampa at nagsulong nito, paghahanap ito ng pananagutan sa aniyay questionableng paggasto sa pondo ng bayan. Sabi naman ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi naman napawalang sala si VP Sara sa Ewan ko sa'yo, alam nyo, totoo naman yung sinasabi ni Mayor Baste. Simulat sa pool, talagang politics lang talaga to. Ngayon sinasabi ko nga kanina, yung 4 na grupo. Soto, Romualdez, Romualdez, Saldico, Soto, Lacson, Risa, Trillanes, at ang Tulfo Brothers. Ayan yung mga Kaya nga, alam nyo, ang tatahimik lang tong Tulfo Brothers. Etong si Rapi Tulfo at Erwin Tulfo. Pero tingnan nyo, bandang huli, biglang lulusob yan.
Biglang ano yan, biglang intarada na tatakbo akong presidente. Oo, tingnan niyo yung ginagawa. At saka yung papala, panglima, na grupo, Kiko Bam, di ba? Bam Aquino, tsaka Kiko Pangilinan. Kaya nga, tingnan nyo, todo yung mga kakamping, sinisiraan na nila ngayon si Leni Robredo. No, sinisiraan na nila si Leni Robredo ngayon kasi nga, ang papalit dyan si Kiko, di ba? Ngayon nga, sabi nga ni Senator Dante Marcoleta, nagsusuot ng pure brown. Pure brown ang laging suotan ni Risa Araneta Hontiveros. Ano yan? Kayo manggi? Pinoy ka ba? Ba't ka nagluta? Risa, ba't ka kasi kayo manggi pala ang simbolo ng kulay mo, bakit ka nagluta? Oo, alam naman natin na hindi naman ganyan kaputi noon si Risa Araneta Hontiveros, di ba? So ngayon, naging maputi lang yan dahil nga sa gluta. Ganun talaga pag dumadaming kwarta mo yung witness nga, di ba? Binibigyan ng 1 million. Barang barya lang sa kanila yung 1 million, tsaka yung asan na rin yung issue dati sa sa PhilHealth, billion yun damo kwarta, Risa. Ano pa bang susunod natin dito, ha? Ano pa ba? Ito yung kay Chris, napanood na natin tong kay kay Crispin Remulla. Siguro panoorin natin tong ito para naman na medyo maging para naman kahit papaano matuwa kayo, panoorin natin ito. Alam nyo, nung napanood ko to, tuwang-tuwa ako, tawa ako ng tawa. Sabi ko, grabe tong taong to. Talagang tinadtad ho. Oo, tadtad ng mura. Etong si tawag dito, si Anticler tuloy, si Franz Castro. Hindi ko alam, biglang lumitaw si Franz Castro, no? Buhay pa pala ka. Ito, panoorin natin. Maiba naman. Hindi yan, ito. Putang inang matandang to, bumuboses na naman. Hindi na lang manahimik sa kagubatan, maghanap ng palaka at lamon-lamunin niyang palaka habang buhay. Buha ka ng inang to. Gago. Ang sarap ng butake ng pagmumukha ng putang inang Franz Castro na to. Baka ng inang to. Hindi na lang manahimik sa kabundukan. Magkalkal ka ng lupa. No? Buang ka. Sino masusunod dito? Kayo? Kayo mga NPA? Mga putang ina kayo? Hindi pa kayo maubos? Mga buha ka ng ina nyo? Lalo ka ng putang ina mo? Putang ina mo. Putang ina mo ulit. Gago ang puta. Lakas si ate Galit na galit kay Franz Castro no? Tad-tad ng mura Oo, biglang nabuhay si Franz Castro no? Talagang biglang naging alive. Move on ka na ba, Franz Castro, sa move on ka na ba sa pagkatalo mo? So eto na nga, dito tayo. Ito, maganda tong pag-usapan. Oo, mukhang may maglalaban sa Octagon. Vice Ganda versus Attorney Harry Roque. Pasok. Iba naman tayo. Itong si Kumpinsanting Vice Ganda. Ayan na. Ayun, nag-joke na naman, no? At binuhay niya yung jet ski na sinabi ni Tatay Digong nung kampanya na pupunta siya doon sa mga Chino in a jet ski at paalisin sila dahil ang inaangkin nila ay teritoryo ng Pilipinas. At sinabi pa nitong Vice Ganda, win a one-trip jet ski ticket to The Hague. Well, alam nyo, matagal na ako naninindigan sa karapatan ng malayang pananalita. Totoo, may karapatan si Vice Ganda na magsabi kung ano mang gusto niyang sabihin, kung ano kanyang nasa loobin. No? Ang akin lang, siguro Vice, bago ka magsalita ng ganyan, aminin mo muna na ang nagpapasweldo sa'yo ay ang mga tambaluslos. Yun lang. Kung saan may ere yung programa, pag-aari na ngayon ni tambaluslos. Naku po.
Ang ABS-CBN pala ay pag-aari na ni Martin Romualdez. Naku po! Dapat sana meron ka man lang disclosure para naman malaman ng taong bayan kung saan ka nanggagaling, kung saan nanggagaling yung mga galit na meron ka laban kay PRRD. Na ang kabuhayan mo nakasalalay ngayon, kitambaluslos. Nako. Pag kanya kasi merong disclosure, maintindihan namin kung saan nanggagaling yung ganyang, ewan ko ba, yung galit na hindi namin maintindihan na ano bang ginawa sa iyo ni Tatay Digong. Naalala namin nung in-interview mo si Tatay Digong nung presidente siya, hangang-hanga ka. Alam ko sa akin, hit na hit mo ko, pero alam ko na naman yun, no? Wala naman akong pakialam sa'yo. Hindi, baka natatalbugan mo siya, Atty. Roque. Masyado ka daw kasing sikat na rin. No? Mga talaga sa mga sa pag may nalalamangan, kaya nagagalit sa'yo. No? Pero nung ikaw ay nag-interview kay Tatay Digong, hangang-hanga ka sa kanya, tapos ngayon kung ano-anong sinasabi mo. Alam mo kasi tayo mga Pilipino, kapag isang tao ay nakadapa na, hindi na sinisipa, Vice Ganda. Eh, kabayo nga kasi siya, Atty. Roque. Mahilig siyang manipa. Oo, mahilig manipa mga kabayo. Kaya siguro nangati yung paa, ayun, nagsalita. Ay, paa ba yung bunganga? Akala ko kasi paa yung bunganga ni Vice. Ang ginawa mo, nasa sahig na si Tatay Digong, nandun na, nakakulong na, 80 anyos, mamamatay na ata sa kulungan, sinisipa-sipa mo. Uy, wag naman ganun, Atty. Roque, ha? No, medyo, isihan mo lang din yung bunganga mo. Ha, Atty. Roque, medyo isihan mo rin yung bunganga mo. Huwag yung sasaitang mamamatay na doon sa kulungan. Makakauwi pa si Pangulong Duterte dito sa bansang Pilipinas, ha? Oh, your mouth is so very dirty. Anong kaligayahan ang nakukuha mo sa ganyang gawain? Maraming Hindi pera. mo dapat kung hindi mo siya po pwedeng sabihan ng ganda, tumahimik ka na lang. Nako. Ang gusto mo ba talaga tirisin pa yung tao na nakakulong na at 80 years old? At kung sa tingin mo na natutuwa ang taong bayan, naku, ang Pilipino hindi ganyan. Ewan ko kung pareho tayo ng karanasan sa paglaki sa Pilipinas, no? Pero hindi natutuwa ang taong bayan na nakadapa na yung tao, sinisipa-sipa mo pa. Tama. Well, magdasal ka na lang na palaging nakadapa yang si Tatay Digong at ang mga supporters si Tatay Digong. Huwag mong kakalimutan, bilog ang daigdig. At pag Karma is real, no? Atty. Roque. Sana, may maalala naman ng mga supporters ni Tatay Digong na may puso sila. Na kapag ikaw ay nakadarapa, hindi ka namin sisipain. Dahil sa ngayon po, yan talagang damdamin ng mga nagmamahal kay Tatay Digong. Kinakailangan talaga, ipagdasal na lang po ang kalagayan ni Tatay Digong. Pero ako, Atty. Roque, bilang DDS supporters, siguro mas maganda hamunin mo si Vice Ganda, maglabang kayo sa Octagon. Eh syempre hindi ka makakauwi dito sa Pilipinas kasi mainit sa'yo si Marcos. Papuntahin mo dyan si Vice Ganda. Doon kayo sa harap ng ICC magsabunutan, magsuntukan. Oo, para ibawi mo kami, Atty. Roque, sa inis namin kay Vice Ganda. Magandang suggestion yun, Atty. Roque, ha? Siya nakakulong, and the last thing na gusto namin makita ay isang gaya mo na tatapakan pa at sisipain pa. Pero anyway, kung kaligayahan mo yan, okay lang naman siguro. Dami kasing pera. Bahala tayo, kanya-kanyang kaligayahan, pero sa amin lang, that was in utter bad taste. Yun, Well, of course, hindi ka naman talaga icon of good taste, no? Dahil yan ang iyong brand of humor, pero sana ilagay naman sa tama. Yun. Oo, so yun, malupit ang binitawang salita ni Atty. Harry Roque. Na itong si Vice Ganda pala ay binabayaran ni Tambalustos ni Martin Romualdez. Yan galing mismo yan sa bibig ni Atty. Harry Roque. Kaya naman pala. Kaya naman pala ka na bumabanat si Vice Ganda kay Pangulong Duterte, binabayaran daw di umano ni Martin Romualdez etong si Vice Ganda. Si Martin Romualdez na pala ang may-ari ng ABS-CBN, kaya naman pala. Nako po.
May nabisto na naman ho na isa na namang nakakagulantang na mga pangyayari. So kayo mga banateros, mga kabiyayaan, nung may kukomento nyo, i-comment nyo lang po dyan sa baba at babasahin natin yan. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. Pakidamay na lang din yung join button at super thanks natin dyan. Yung pag-like, pag-share nyo ay napakalaking tulong po niyan para sa ating YouTube channel at makapanood pa ang iba nating mga kababayan ng mga tunay na balita na walang kahalong ka-fake newsan. At syempre, salamat din po sa suporta nyo sa Duterte family at syempre sa SMNI News at kay Pastor Apollo Sikibuloy. So ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. The next performance will start momentarily.